Pangalan niyo sa kagawad? Gano'n. Ang pangalan ko, Jacinto L. Yung L. Lopez yun eh. Middle name ko, Lopez. Ang family name ko, Oplela. Gano'n na po kayo katagal dito sa... Since birth. Kailan po kayo pinanganak? Pinanganak ako 1949. Bale, yung pamilya niyo po, taga dito po talaga or parang may probinsya po pinanggalingan yung mga magulang? Ang mga magulang ko, galing probinsya sila, pero dito na halos dito na sa banda, dito na nakapag-asawa. Dito po magulang ko. Opo. Taga saan po? Ang mother ko, from Aklan, Tapis, sa Banga. Ngayon, ang father ko naman, from Leyte, Samar pa. Ganun, no? Pero hindi pa kasi ako nakakarating doon eh. Sa parehong Aklan? Hindi, no. Ang father ko, Aklan. Ang mother ko pala, Aklan. Ang father ko sa Leyte, hindi ko matindi ako ng Leyte o Samar. Okay. Sa Tacloban yata, sa bayan ni Melda. Opo, sa Tacloban. Tapos po, kwento po ba sa inyo kung paano sila nakarating dito? Oo, yung mother ko kasi, isa lang siyang katulong ng araw. Opo. Namamasukan siya sa medyo may kaya. Opo. Namamasukan niya sa bilang katulong. Saan po yun? Saan? Dito rin banda yun eh. Papaparting Quiapo. Tapos yung father mo po? Yung father ko naman, siya, lumuwas siya rito para siya maghanap buhay. Tatlo silang magkakapatid. Huli-huli na rin sila para maghanap buhay hanggang sa nakapag-asawa ng aling pangasawa niya yung mother ko. Isang driver taxi lang ang ang father ko. Saan po sila nagkita? Paano sila napunta dito sa San Rafael? Kasi nung araw, marami pang bakante dyan eh. Ngayon, sa mga ni airport, yung father ko, parang yung paikot-ikot dito sa Manila hanggang sa napagpasyerto malapit sa Malacanang. Maganda-ganda raw, mayroon pang mga matitirahan, mauupahan. Noong araw, actually talaga, dito kami nakatira sa Abrio. Sa Abrio? Itong street na ito, Abrio. Katabi namin sila, Torte Perez. May tindahan kami dyan. Father ko, yun nga, yung napangasawa niya na yung mother ko, tayo sila ng tindahan dito sa Abrio. Tapos, ilan po kayong magkakapatid? 7 kami lahat, 2 babae, 5 lalaki. Actually, bali 8. Ngayon, namatay yung isa yung babae. Nagkakyata ng asyo. Pangilan po kayo? Ako, ang sumunod na sa akin, bunso na. Bali, pangalawa ko sa bunso. Pwede pong maikwento na sa akin kung ano po yung mga natatandaan niyo po nung bata kayo habang lumalaki kayo sa area na? Sa area nito, napakaganda at saka napakalinis ng araw. Yung fiesta talaga, mayroong mga happening talaga rito. Yung mga artista ng araw na sila tubo, sila ano ba yan? Pag nagkakaroon ng okasyon dito, araw ng fiesta na San Miguel, meron ng mga stage show, yung pag ginagawa. Tapos yung mga artista doon sa harap namin nagbibigis sa may bahay na yon, sila Atty. Kasuga, may tindahan ho doon, banda doon sa likod namin, sa harapan namin, yung mga artista dyan pa ngayon nagbibigis ng araw, tapos pupunta doon sa stage. Sila tubo pa yun, sila ano pa, matatandaan na sila, pitong yata, sino pa, nung mali pa ako noon. Tapos po, paano po yung itsura po nitong community? Yan, itong itsura nitong community, nung mapa, hindi pa ganyan building yan. Kahoy pa yan. Tapos yung mga residente hanggang din sa may tulay ng San Rafael doon, papuntang DSWD, ano pa yan, mga kahoy pa. Mga kahoy, asin po sabi, bahay, pero malalaki, Opo. pero kahoy pa, hindi pa semento.
Miskin na hanggang din San Rafael. Hanggang doon po doon sa may papunta Malacanang, napakatahimik na lugar yan. Malalaki ang puno dyan. Malalaki ang puno dyan. Halos wala ka maririnig na yan, kundi huni ng ibon. Maririnig mo dyan. Kasi noong araw, hindi naman pag-ano, galing nga rin kami sa hirap. Nag-shine ako ng sapatos. Pagdadaan kami dyan, halos walang lumalabas. Ang lumalabas lang dyan, yung katulong. Yung area po. Oo, yung area papuntang Malacanang. Opo. Pero yung dito, at saka hanggang na major fan, busy na rin yung lugar nito. Sa estudyante lang ano rin dito, para may nagpupunta rin yung estudyante, mga high school, na student mga high school. During college, dito sa lugar ng Mindiola, nyari, Central School at saka Sambeda, Holy Spirit, nandun na sila sa lugar nila. Ang karamihan lang dito sa lugar namin sa San Rafael, ang ano dyan, yung mga high school na mapa. Estudyante ng mapa. Saan po Alam kayo sila siyang nag-aaral? ganun din. Saan po kayo nag-aaral lang dito? Ako, nung elementary, nag-aaral ako sa Mabini Elementary School sa may Quiapo, sa may lugar ko. Diyan sa may, sa Banyang Park ng Quiapo, dito sa may Mabini. Tapos yung high school po kayo. Nung high school na ako, dito na ako sa Mapa High School. Graduate ako dyan 1968. 1968 ako graduate dyan. Tapos sa kolehiyo po. Kung kolehiyo ko naman, Philippine College of Arts and Trades. Yung kung tawagin ng araw, PICAT, Philippine College of Arts and Trades. Ngayon, University of Technology, ba? Harap malapit sa normal. Normal, hindi na rin normal college yun eh. Hindi na normal ang tawag nun, di ba? Iba na ngayon. Ang PIP, itong PICAT, Philippine College of Arts and Trades. Ang kurso ko dyan, Marine Engineering. Stationary Marine Engineering. Graduate ako ng 1971. Pag tinatanong po kayo dati, pag nadadayo kayo halimbawa sa isang lugar, pag tinatanong kayo kung saan kayo nakatira, ano po Yung isa, pinagmamalaki namin, nangyari, sasakay kami ng taxi. Apa. Kasi hindi ka basta-basta isasakay mga araw ng taxi kung walang ano eh. Medyo may namimili din yung mga driver. Ngayon, medyo ano na namin, Malacanang kami. Saan po kayo? Sasabihin ng driver, Malacanang po. Saan po? Sa loob? Sa labas? Hindi po. Sa labas lang po kami ng Malacanang. Sinagawa natin dyan. Kasi, yun nga, medyo ano kami, proud kami kasi gawa nga ng Malacanang, di ba? Ngayon, hindi lang namin minsan sinasabi, San Rafael Street lang. Sa labas ng Malacanang, hindi sa loob. Bibiro lang naman. Bibiro lang naman. Nakapasok na po ba kayo o nadalaw na po kayo sa loob ng Malacanang? Nung kay Marcos pa. Mga anong taon po Kay yun? Pangulong Ferdinand E. Yung ba eh, religion, ano? Kay Marcos pa noon. Ano namin si Bongbong, yung anak niya. Medyo kahagulog-gilo namin. Lumalabas po siya dito. Oo, kahagulog-gilo namin yan. At saka sila Nonoy Aquino, si Ninoy Aquino, naglalaro ng basketball dito yan. Si Ninoy. Oo, ang bahay nila ng araw, dito sa may San Rafael, dito sa may malapit sa Midway. Yan, Arleque. Sa kanto nun, kanila yan eh. Nasa si Ninoy Aquino, ano na siya, nasa Manila Times, ano siya, yung correspondent yung sa reporter. Diba siya noong araw. Pero isang sa loob ng isang buwan, bira lang namin sila makita rin maglalaro ng basketball. Kasi yung karamihan niya, sa babata nila, yung akong kapatid na panganay. So, si Bongbong po. Si Bongbong naman, medyo may edad na ako sa kanya. Ang kalaro naman niya, yung aming kapitbahay namin dito, anak ni Fiscal, Judge Season. Si Cassie Season niya. Medyo malapit siya rin, pinakilala kami. Minsan pinapunta kami doon sa loob para makapasyal. Ano rin sila makapagkaibigan dito. Gawa nga karoon ng kasi yung tanda niya si kapatid ibang babae. Sino po si Irene o si Irene? Irene yata. Yung mas bata po si Hindi, mas may edad. Yung si naging... Irene po. Si Irene, naging ng barangay yan eh.
Sa SK po. SK, oo, sa Kabataan Barangay. Yung tree planting. Medyo mga tree planting yan, ganyan-ganyan yan. Minsan kasama namin si Bongbong. Tatanim-tanim dito. Ano lang, no? Parang pakikita din sa mga tao yun. Parang mabigyan ng kagandahan ng ating barangay. Ang ating lugar, kasayan, nakasama natin si Bongbong. Para ano lang sila. Halubilo. Marami po ba silang kandidato? Oo. Mga pisan eh. Nung si Bongbong pumunta rito, no, kasi parang nagsawa na siya sa na lagong meron siyang kasunod, di ba? Eh, may edad na siya ng katiwiran niya eh. Minsan nawawala yun, naglalakad sila rito, bigla papasok na sa skinita na yun, tatakbo yun sa kabila. Hahabulin ngayon ng bodyguard niya. Ngayon sarang, kumbaga sa, yun nga, kasi nandito yung anak ng presidente, cord na yan. Naka-cord na yung mga gwardiya dyan, may mga gwardiya na yan. Yung kapanahonin niya, may batos. Ano naman po yung reaksyon ng mga tao? Yung reaksyon naman ng mga tao dito, siyempre, medyo proud din, gawa ng anak ng presidente, nakikihalo sa amin sa lugar namin. Matanong ko lang po, balikan natin yung kanina kasi nabanggit niyo yung sa taxi. Pag sinabi niyo po ba San Rafael or Mendiola, ano po ba yung parang naiisip? Ano po yung sa tingin niyo yung impression nila bakit? Or sa tingin niyo po bakit kailangan sabihin na Malacanang? Hindi, kasi yung biro lang namin yun sa mga taxi driver na nakasakyan namin. Ano lang, parang harmony. Kunyari, sige, doon kami sa Malacanang. Ngayon, pagka malapit na, hindi dyan, di sa loob, sa labas lang kami, sa Malacanang. Di tawanin lang. Kaya naman nasasabi namin sa kanya, parang lang, biro lang. Yung lambing lang, para may hatid kami. Di ba? Kasi nung araw, medyo suplada rin yung mga suplada yung mga driver. Ba't po pag sinabi po ngayon ba kung dito kayo, pag sinabi Oo, okay din. May ihatid din naman. Ihatid din. Kasi hindi naman sa lahat ng driver na suplado. Meron din talagang may father ko, galing din sa driver yan. Ang yellow taxi. Siguro, yellow taxi daw mga driver siya dyan. Tapos, lumipat pa sa Republic Taxi. Kapag nung mga panahon pong yun, or pag sinasabi pong Mendiola, ano po yung karaniwan na iniisip ng mga tao? Saan? Kahit dito po sa inyo, una po yung dito, yun. yung sa... Ano po nag-aral kayo? nag-aral kayo. Nabanggit nyo Taga-Mendiola kayo. Yun. Kasi karamihan ng reaction naman ng pagkain ng mga kasgaya ko sa pigas. Kasi ang Mendiola, ang pagkakaintindi nila, maganda at makakasaysayang lugar ang Mendiola. Kasi diyan nagsimula naman ang yung mga nagrarally, nag-demonstrate yan. Pero itong araw, wala pa yan. Sabihin, walang barricades yan. Walang mga barbed wire na dyan. Hanggang dito sa may harap ng La Conciliacion. Saka kung Holy Spirit, wala pa yan. Walang barricades yan. So nakakatuloy-tuloy ho? Nakakatuloy ang mga tao. Mga tao po. Mga tao minsan namamasyal pa nga sa loob ng Malacanang. So bukas po yung Malacanang? No, open the public ang Malacanang. Hindi ko lang anong year na yun eh. Napakatagal na noon. Noon, siguro mga elementary ako noon. Nung high school ako, medyo dito na. Ayun, tahimik pa rin. Medyo hindi naman nung college na ako, yan. Ayan, naglagay na sila ng barbed wire. Hindi ko naman kung ang presidente noon. Sino ba ang pinalitan ni Marcos? Makapagal. Open yan. Hanggang sa panahon ni Makapagal. Open yan. Yung kay Marcos na, medyo naglagay na ng barbed wire. Barbed wire, hindi ganitong bakal. Opo. Hindi, barbed wire lang. Pero, napakalayo. Saan po na... Ang barbed wire, ang sabihin, hindi medyo malapit-lapit lang dito sa Malacanang, ng gate na Malacanang. Ayun doon po. Yung surrounding lang ng Malacanang, gate 4, gate 4, gate 5, yan yung surrounding ng Malacanang. Diyan lang mayroong barbed wire. Pero open pa rin sa public.
ang tao. Ano po yung kaiba bukod dun sa barbed wire? Ngayon, nagkaiba na ngayon. Yung Kasi- dati po kasi, di ba sabi niyo po, nung panahon ni, hanggang panahon ni makapag bukas niya. Okay niyan. Nung panahon ni Marcos, may barbed wire, pero bukas pa rin siya. Ano po bukas yung pa rin. mga nagbago? Nagbago, nag-extend ngayon. Nung dati malapit yung barbed wire sa Malacanang, ngayon medyo lumayo na. Yung panahon po natin ngayon. Tapos hindi, ito na kay Marcos. Ay, kay Marcos. Kay Marcos na medyo, medyo lumalayo-layo na ng konti yung barbed wire. Hanggang sa nakaabot na ng Mendiola. Ang barbed wire. Natatandaan niyo po kung ano po yung mga pangyayari nun. Yung habang, sabi niyo nga dati malapit na sa Malacanang, tapos palayo ng palayo. Natatandaan niyo po ba kung ano yung mga nangyayari noon or kung ano yung mga dahilan? Yun, ang mga dahilan noon, yung sumadami na nga, nagrarally dyan, kakagulo na dyan sa Mendiola. Ang Mendiola, pati ng araw-araw, yung tumuna ako sa akin. Napakalinis yan. Yung ilog dyan ng Stero, malinis yan dyan pa kami nung araw naglalaro. Naglaro kong baha. Ngayon, yung sinasabi nyo na dumating na nga, nagbago na. Itong Marcos, si Cory, si Ramos, naging bakal na ang bagware natin. Pero meron pa rin bagware doon sa Mendiola. Yun lang ang pagkakas. Ngayon, kaya naglagay na sila dyan na hinigpitan na. Yung nga, nagkaroon dyan ng hindi ko na matandaan ko anong year yun, anong month, anong day. Yung magsasaka nag-rally dyan. Ano yata, Labor Day yata nangyari. Medyo magulo na. Ano po nangyari? Yung hindi na sila maawat, kasi ako, kami ng mga barkada ko rito, mga kababata ko, nandito kami sa itahan sa mga high school, sa left floor. Nakikita namin doon kung ano yung nangyayari dun sa rally. Binabomba na sila, binabatuta, ganyan. High school po kayo niyan? Or Parang ano na hama ako ng college, nasa Rector College yata ako, hindi ko matandaan ang ako. Parang nandito kami sa taas ng Mapa High School, kasi pwede kami pumasok dyan habang may nagrarally. Nanunod kami dyan ng mga nagbabatuhan, nag-aamoy tear gas. Yan. So, yun pong kwento niyo. So, binubomba sila, binabatuta, wala pa rin ho, hindi gumagalaw. Hindi, yun nga, nagkakahabunan lang yan, ganun lang, kumalang. Eh yata, kapanahonan yun ang meron pa nun yata yung Lim. Alfredo Lim. Yan nga, minado sila. Nag-discope sila. Kasi magulo eh. Magulo eh. Yan, hanggang sa may bumalakta dyan. nakita niyo po yun? Yung siyempre, andito kami sa taas, parang nagbatuhan, ganyan, bigla may pumutok. May nagbabato ng feedbacks. Yun yan, may pumutok. Biglang nag-spark yung mga tao, yung mga nagrarally, mga anong tawag natin, yung mga magsasaka. Tapos ngayon naiwan doon ngayon sa may naiwan doon sa kalsada. Kaya may mga naiwan sa kalsada, may mga tama na pala yun. Meron akong ka-eskwela, tinamaan niya ka sa binte. Nasaan po siya nandun siya sa Hindi, siguro, napasama rin siguro doon sa mga rally. O, nasama-sama na sila doon. Pumunta sa akin dito, ginamot ko, tapos pinauwi ko na. Nakita ng taxi, ginamit ko na. Ito, hindi mo masyadong tama ako. Siguro po yung iba pong yung nabanggit bumulag tapos ano po yung binuhat, sinakay sa mga ambulansya, din sa hospital. May ano po ba, kapag may nagrarally dyan, yung mga ganong pagkakataon, may napupunta po ba dito naman? Oo, sumusugod yan dito. Diyan dumadaan sa sinita ng Mapa High School. Sa pagitan ng Central School at saka Mapa High School, diyan dumadaan. Umaabot dito. Lalo-lalo na yung tear gas. Kung mga nakatira dito, kung maaari, meron na siyang sariling yung basang na labakara. Ay yung mga anak ko, minsan, hindi pa kaya.
pinagdadala na namin sa ibang lugar para hindi lang makalanghap ng tear gas. So kapag may rally po, ganun po yung ginagawa. Oo, ganun lang lagi ginagawa. Bukod po doon, ano po yung, may mga tao na nakakapunta dito, mga hindi taga dito. Ano po yung karaniwan na bukod po sa takbuhan, ano yung ginagawa nila? Meron pang instance na nakausap niyo pa sila, or yung mga ganun po nakahalubilo niyo. Hindi, parang may nung iba, hindi napapasama lang ng makikihalo. Hindi naman, wala naman sa ano nila. Tanungin mo kung bakit, anong pinaglalaban nila. Yung iba, sinama lang kami. Ganun. Tanongin, marami ako natatanong, bakit anong pinaglalaban nyo? O, sabihin naman sa kanila, o gano'n. Hindi ba nakakaintindi? Yung hindi ba naman, parang nakikihalo lang sa gulo. Ano po itong mga kasi nabanggit nyo kanina, yung mga magsasaka, nag-rally. Itong mga nakakausap niyo po, ano to? Yung parang, iba parang bayaran. Tapos yung talaga magsasaka, talagang marunong sila magsalita. Yun talaga ang Pero yung nakikihalo, nakikitakbo, nakikibato, hindi yan ang Hindi yan ang talagang magsasaka. Na meron talaga silang ipiniglalaban. May natatandaan po ba kayo na kung ano yung mga sinasabi nila dati, yung gano'n po? Yung nadidinig na araw, makibaka, makibayan. Gano'n naman nadidinig lang namin dyan. Ano po madalas na ginagawa sa mga protesta? Di ba po sa amin, nagsasalita, ano po pong ginagawa? Sa kanila? Opo. Ako yung mga nagpo-protesta po, di ba po di ba may nagsasalita, ano po pong ginagawa ng mga nagpo-protesta? Yun, sumisigaw. Talagang meron din, siyempre, meron din yung bumura, di ba? Hindi mo maalis na siguro sa galit, di ba? Sa galit, naiinita na, gutom na, uhaw pa. Yan, siguro, talagang, meron nagbumura, meron nagbumura, pinababa. Ang ating Pangulo na paupo ng araw na yun. Yun ang biglang nangyari. O, maaari, taasan na sila, ibigay sa yung kanilang dapat na matanggap. Diba? Ano po yung magiging reaksyon ng mga tao dito? Yung mga reaksyon naman ng mga taga rito, siyempre, kinakabahan yan, baka lumala eh. Diba? Kagaya may tear gas na. Siyempre, kung nalang ka po yung tear gas na, luluha ka yan eh. Bubukin mo yan. Kayo malamang nagkapamilya ng mga panahon ngayon na medyo nagkakatulgasan. Oo. So, pag may rally na, kung nabanggit nyo kanina, pinapadala nyo sa... Sa ibang lugar na. Ngayon, kung pinadadala namin sa Cavite, ganyan. Lalo na nung Codita na. Yung panahon ni ni Tory, tsaka kay Marcos, nung ginawa na si dating Pangulong Marcos. Nung ginawa na siya rito pero nandun si Enrile. Nakapasok po ba kayo noon? Yung panahon na yun? Diyan sa Malacanang? Hindi naman. Dito lang makikita mo na agad yung Phantom Jet. Diba? Nagkaangulo na rito. Yung mga karamihan ng tao rito sa lugar namin, nandun sa simbahan ng San Sebastian. Kasi San Sebastian, bakal yan eh. Yung simbahan na yan, kaya nandun kami. Nakikita mo dyan, naglalaban na yung Phantom Jet dyan. At may nahabol na sila na ng tumutud na pan-class na plano yung sinauna. Oo, nahabol na. Ngayon, nung bumaba na si Marcos, ating Pangulo ng araw, dito, kitang-kita namin yung helicopter na malaki dyan, bumaba. Kasi maliwanag eh. Anong oras yun? Alas 8 yun. Umaga. Oo, hindi ko lang matandaan kung anong date na yun. So nakita niyo mo? Hindi, gabi. Gabi? Medyo magkahapon na, ganyan. Parang inabot ng mga 8 o'clock eh. Nandun siya, si Enrile, sumaluto pa sa kanya. Pinagawa pa ni Enrile. Hanggang pumanik na si Marcos. Saan po kayo nakapwesto? Kami naman, banda lang. Sa marami nagsasabi na doon siya, Tsaka marami nakakita na sumaluto pa siya. Siyempre, kung magagalag yun, siyempre, dami yung presidente.
Tapos po, yung kanina sinabi niyo po, pumunta sa San Sebastian yung mga tao. Paano po yung, paano po kayo nag-prepare? Yung buong barangay ba? Or paano po yung naging Pumunta doon kasi... paano kayo nag-prepare? Ano naman, kanya-kanya ng baon lang. Pero wala naman mga dalang mga tubig lang naman, tsaka yung mga pang-snack lang ang baon natin. Hindi naman po kayo nagtagal. Hindi naman nagtagal. No, okay yung pari naman dyan, okay naman. Sa pinapayos ko na. Punta kami, kasi magpapakain pa nga sila. Yan lang po yung pagkakataon na lumikas talaga. Noong araw na yun, kasi iba na naglalabanan na sa taas. Makita-kita mo talaga, may inahabol na yung pandundok na sinasabi nila. Liban mo doon, yung may mga sumunod pa akong mga protesta kalaunan, pero hindi na Hindi na kami malis na. Medyo sanay na. Sanay Sanay na na sa ugat. Pero maaari yung mga bata, ilalayo mo siyempre, diba? Hanggang ngayon po, ganun pa rin yung... Dito naman, hindi na ngayon. Sanay na yung mga tao. Kasi ang rally hanggang dyan na lang. Hindi na kayo nakakapasok dito. kasi noon talagang tuloy-tuloy sila. Pumasok na, pinasok na yung buong, yung pinasok na itong Malacanang na, ng mga tao. Diyan, marami ng tao. Noong panahon po ni Marcos. Yung pinasok na yung bababa na siya. Yung gulo na rito. Ang daming tao niyan. Hanggang sa naipit pa nga ako dito nung kasi yung gate namin doon, pinapasok yung father ko sa loob. Gusto niya manood. Sa dami ng tao, napersa yung yugto. Ganun mo karami. May naipit nga kami. Siyempre, tutulak ko. Siyempre, unahin mo kagad yung father ko dahil para makapasok man sa loob ng bahay. Ayan yung bahay namin. Ang dami na tao. Ito, puno yung kasada niya. Punong-puno yan. Ang Mindiola, punong-puno rin. Saan mo yung direksyon ng tao na nandito? Papunta doon sa Malacanang. Wala pa ito. Wala pa ito. Wala pa yan. Open pa yan. Tsaka yung sa kabila, open pa yan. Kailan po ito Ito, di ko na matandaan ito. Ito, tinanong nito, naging bakal nito si, Arroyo. Ayan po. Yan bakal. So, mabalik ko tayo ng gabing yun. Maraming tao na ako na nandito. Tapos, anong ginagawa nila? Pumapasok na sa loob. Papasok na sa loob naman. Anong mga naikwento nila o narinig? Hindi, yung ko dyan, yung may kong kwento na yung security, pinakagwardiya naman lang yun, umupo na lang. Umupo siya, pero ang parin niya na sa taas. Ganyan nakatira sa taas. Umupo na lang siya. Kasi sumugod na eh. Kaya naman ay pasok yan. Merong bombero, may sumakay, na isa din sa nag-demonstrate, nag-rally. Binangga yung gate ng Malacanang dito sa... Dati gate 7 yun eh. Gate 7. Malapit sa St. Jude. Diba? Itong direksyon ng Mindiola na yan. Opo. Gate 7 yan ng araw eh. Diretso dyan. Binangga ng truck ng bombero. Kaya nakapasok yung mga tao. Yung sa loob. Yan. Yung nagkagulo-gulo na rin sa loob. Pero yung security, bumaba na sila, yung mga guardia ng mga PSG. Mupo sila, nakataas yung baril. Hindi nila tinutok doon sa tao, basta tama sila. Yung mga kapitbahay niyo po, anong ginagawa? Yung mga kapitbahay namin dito, nanonood lang eh. Kasi takot din makihalo doon sa mga makikihalo ka doon sa mga nagrarally. Ang dami na nga tao, kung maipit ka lang. Yung mga taga rito naman, di nagmalaw yan eh. Nanood na lang yan. Ang karamihan, yung mga ibang lugar. May pagkakataon po ba na yung mga tao sa barangay sumali sa mga rally doon sa Mandala? Nung araw, Opo. Or kahit yung ngayon po? kakaalam ko, karamihan, eskwela. At saka yung pinukuha dito sa may... Sa banda ito, meron na sila pinukunan ng mga tao dyan. Kinukunan po ng mga tao. Oo, yung... Parang siguro, mga hawak din nila. Parang yan ang magkakaalam nila. Kasi hindi ko lang na matanda ko saan yung pinukuha nila yung mga tao. Para dumami. Pero iba naman, talagang sa loob na nila talagang sumama. Dahil, yun na nga, napuno na. Di ba? Kayo po, hindi po kayo... Hindi kami sumasama sa ganyan. Kasi
Dati dito na nga kami, kasama pa kami. Ano na mangyayari din sa amin? Nakikinig lang kami, enjoy na lang. Pero hindi na ako sumasali sa mga rally dito. Kiyalo. Kiyalo. Nabanggit na yung PSG kanina. Kumusta lang yung pakiki-relate niya? Yun ang maganda. Kaya kung ganito, ang naging gaan namin, naging tapos na yung pangyayaring gulo dyan. Naging namin yung mga PFP, naging kumpare, naging barkada. Nakisama rin sa amin at kami rin nakikisama. Wala akong naging aalala kayong naging tensyon sa pagitan ng presidente dito o miyembro ng PSG. Huwag ganun. Yung bating sa amin. Ay, hindi naman. Hindi naman. Siguro, pinag-aralan din sa kanila kasi wala namang ibang tutulong din sa inyo, kundi taga dyan. O kaya yung barangay dyan. Kaya kayong dalawa, PSG tsaka yung mga nasa barangay, lalo na yung mga official ng barangay, pakisamahan nyo. At saka yung mga tao dyan, makibagay kayo. Parang ganun ang tinulong sa kanila. Kami naman, ganun din ang natulong namin sa kanila. Kasi utos lang sa kanila yan eh. Siyempre, kung mag-ikot man sila, natural, mag-ikot, di ba? Kasi natural yung utos lang sa kanila. Kaya alam namin yung kami nakakaintindi kami ng ganun eh. Na utos lang sa kanila naman ng mataas sa kanila, eh susundin nila. Dahil mag-inspection, natural yun. Mag-ikot, natural yun. Dahil ganun. May time po ba na nag-inspect na rin dito? Kasi may iba naman nag-inspect. Pagka may bag, kapag inspectioning yung bag mo, bago ka makapasok. Kaya kita mo dati, open na open yung ano niya. Kakapasok na isang gate lang namin. Yung nagbabahay-bahay po, may nagbabahay-bahay pa dito dati. Nung mga polis po, yung ganyan. Kasi sabi niyo po Oo, meron. Yung tinatawag nilang na zona. Lahat ng lalaki, pinapababa, pinaalis din sa bahay, binubukod yun. Mga babae, bukod din. Tinitignan ko yung mga record. Yung may mga tato, nung araw kasi pagka may tato ka, iiwalay ka rin. Hindi ka tulad ngayon, yung tato na ngayon, iba naman eh. Kasi nung araw, ang tato, yung bahala gang, sige-sige gang, yung Sputnik, ganyan. Ganun ang araw eh. Pag may tato ka, talaga ang tingin sa'yo, diba? Napaka-baba. Ano mo reaction ng mga residente pag gano'n? Pag nagsasona, Siyempre, kinakabahan din. Lahat kasi kung may baril ka, kukunin nila. Kung wala lisensya, lalo na malilit ka, kukunin na lisensya. Di ba? Seniors din lahat ng mga gamit mo sa bahay, ng mga nakaka-isala. Pagkaya, yun nga, mga may baril ka. Mga ilang ulit yung naranasan? Yun, isang beses lang naman yun. Isang beses lang naman ginawa dito yun. No. Isang beses lang. Sa mga naging presidente ho dati, may mga napunta ho ba dito? Oo. Si Garcia nga, naglalakad dito eh. Naalala Kasi, siya. ano pa ako noon, maliit pa ako noon. Yung bahay na yun doon, dati may partner dyan eh. Ang araw eh. Kasi ngayon, medyo ano eh. alin po yung sa may... Yung pula na yan, yung mayroong cook na yan. Okay. Yun, yung banda ron. Kasi hindi naman ganyan yan eh, parang mayroong guardian pa dyan eh. Diyan kami naglalaro. Si Garcia, naglalakad dyan eh. Ang lalayo ng bodyguard eh. Tapos yung... Ano po yung reaction ng mga tao dito? Hindi, kumakaway lang kami. Kumakaway lang kami gano'n. Tapos pupunta yung bodyguard niya. Pagbibigay ng pera, pambili niyo ng candy. Yun naman, ang layo ng bodyguard. Hindi nakadikit din yung bodyguard mismo sa ano. Ang layo. Ang lalayo niya. Naglalakad yan dyan. Dito sa lugar namin. Hanggang doon sa... Simbahan ng San Miguel. Ay, kung dyan. Si Garcia yun. Yung kay Marcos naman, nung boboto naman dito si Imelda, Dito ba sa mapa? dito boboto yun eh. Mapa. Oo. Hindi siya rin nahatid ni Marcos yun. Nakita niya rin po. Oo. Nasa kotse. Bababa ngayon siya, no? Nandun din si Marcos din sa loob ng kotse. Kakaway. Pero before na dadating sila rito, may advance party yan. Ang dami ng pulis yan, ng mga one day before, clear na ito. Siyempre, One day clear na before. yan. Parang ganun na. Malinis na. Siyempre, nawala na yung mga loko-loko dyan. Nakikita mo mga nasa malataas na lugar. Nandiyan na yung senyas na lobo. Nandun dun yung ano. Nandun dun yung lobo. Balloon. Balloon. Nandun doon. Para malaman kung sino yung nakalagay doon tao.
Kung sinong police o military, may mga telescope na yan. Sabihin ni sharpshooter o ano man, kung sino man manggugulo, kung sino man nagtitira doon sa Pangulo, siyempre meron yan. Makikita mo naman kasi may lobo. Yung lobo na yun, Bakit niyo po nalaman na yun yung system? yun talaga. Kasi nakita namin sila, may dala sila lobo, bawa pa rin sila sa taas. Ah, Para malaman naman ng mga nasa baba, na clear na tayo, meron na sa taas. Di ba? Kasi dito, yung mataas ng PMS, yung PMS na yun, meron mga araw nakatutok yan na may trapal, para doon Oo, obviously yung mga military yung nagmumonitor dun sa mga tao. Ano pong nararamdaman niyo pag ganun po? Kami nararamdaman namin dito, lalo na yung mga babae, kinakabahan din. Kung baka meron mangyari ng hindi maganda. Dito kabado kami, mga taga rito. Ngayon, iba na lang, umiiwas. Binilipat na lang na ibang lugar. Pero pag alam na nila malinis na, sabihin na hindi na panganib, babalikan lang sila. Pero lang, kagaya ng mga kapatid ko, yung mga binilipat. Maalis na sila. Yung sa inyo pong pitong magkakapait, anim po ba? Pito magkakapatid. Ilan pa po kayo yung nandito? Kami ngayon nandito, 2 babaeng kapatid ko. Ako at saka yung bunso kong, yung kapatid kong bunso. So, 4 na lang. 4 kami. Pati mother ko, nandito pa rin. Nandito pa rin po Oo, ba? mother ko kasi ayaw tumira doon sa Cavite. Kasi parang nahihirapan. Wala kasi titingin eh. Kasi may edad na yan, mga 97 na yan tayo. Pero malakas pa nagdala. Yung kapatid ko naman, 2 babae. Kasi hanggang 3rd floor yung bahay namin, meron siyang pamilya doon sa kabilang kwarto. Kapatid ko rin na yung babae, kung mayroon din pamilya dito sa kwarto. Ako naman, nasa 2nd floor, at yung kapatid kong gusto sa 2nd floor. Yung mother ko, nandito sa kapatid kong babae. May pamilya yun, may mga pamilya rin yun. Mga kapatid niyo po yung nasa Cavite. Hindi, isa Cavite, isang bahay ng father ko. Meron kami doon may tao, meron kaming bahay doon, maliit lang. Bakit po hindi kayo lumipat doon? Nililipat po kami doon kasi ang trabaho namin nandito. Napakalayo. Kung pamasahe lang, meron. So, kahit kung minsan, hindi nyo naisip umalis sa lugar. Dito sa lugar nito. Hindi. Hindi namin naisip. Lumipat. Babakasyon kami. Hindi naman po kayo 2 weeks, 1 month kayo. nagtrabaho sa ibang lugar. Ako, galing ako nung graduate ako ng college, nagsiman muna ako, siguro mga ilang buwan lang. Ayoko na, sa Charm Everett, kasi sinakyan ko ng biyaheng Japan. Sa Hawaii yata na. Tapos doon, nagtrabaho ko doon sa Moller and Fitch. Paggawa ng gamot yun eh. After sa Moller and Fitch, pumasok na ako ng oo, tama. Pinapunta na ako meron na kaming kasama kapitbahay ko, membro din ng bayanihan, napasama ako doon. Binigay ko yung background ko ng college ako, or ng high school. Ano po yung mga activities? bayan niya? Bayanihan dance room. Ay, nag-dance po kayo? Ayos Naging dance room ako noong 1973 ako umalis dito. Up to 1975. Saan po kayo nakarating? Marami na kami narating. Parang, Asia lang. Korea, Seoul, saka Japan, Taiwan. Yan. Yun naman, kaya nung wala pang masyadong entertainment ng sabi wala pang masyado dito yung mga Hapon. 1973 to 1975 kami. Yun, pinadala kami doon, parang government to government yan. Sa tourism. Pinadala kami doon. Kaya 29 kami lahat, kasama na yung combo, tsaka rondalya, tsaka yung mga dance. Kayo po nagsayaw po kayo? Oo, nagsayaw ako dyan. Naging craftsman ako. Ngayon, bukod pala doon, ganun pala yun, miskin na craftsman ka, sasayaw ka pa rin. Lalo kung pagka may sakit yung dancer. Ngayon, ang sayaw ko naman dyan, yung nalalaman ko lang kasi sa normal, kasi yung araw, meron din dance ko dyan, kasali yung mga sa normal dancer.
yung Realatic, Singkel, Tagab, yung Igorot, Kota Macademia. Yan, mga ang experience ko dyan, napakaganda rin. Yung pagdating naman namin dito, kami naman ang kinuha, ang staff naman ni, ng Games and Amusement Board na dito naglaban si Ali Pressure at si Ali, diba? Kami yung naging staff niyan. Pagkagaling namin dun sa Japan. Balik 2 taon kalahati kami sa Japan. Sa entertainment na ganyan. Puro cultural, cultural lang. Sama kami isang bahay, mga iba, balahin dun sa Wala mo po kayong pamilya doon? Wala pa, binata pa ako noon. Kasi nag-asawa ko 1975 na rin. Pagdating namin dito. Taga-dance troupe din po. Wala noon. Hindi kayo? Ay, hindi po. Taga-dance troupe po kayo ng pangasawa niyo? Hindi. Teacher din siya. Taga dito din po? Hindi siya taga rito, taga Quezon. Sa Pagibudgos, Quezon, Lucena. Lucena to Pagbilaw doon. Di ba? Pagibudgos. Taga rin siya. Teacher siya, nagtuturo siya. Ngayon, dati doon siya nagtuturo sa barrio Shipa ng Quezon. Ngayon, dito na ngayon malapit na sa akin dito. Sa may Jeronimo, Santiago. Santiago, malapit sa Bansenya. Malapit po may simbahan sa Miguel. Doon lang siya. At hindi na ako kayo umalis sa lugar na. Hindi na. Kasi kami na ako naman, engineer ako sa Napocor. Sa Napocor ngayon, pinag-retire namin kami. Gawa, sabi nila, ay babaksak na raw ang national power. Retire na po kayo? Pinag-retire na kami. Kasi, yan naman, Meralco kami. Kinuha kami ng national power. Ginawa ni Marcos noong araw. Lahat ng power plant ng Meralco nilagay sa national power. Siyempre, yung mga tao na yun, yung mga operator, yung mga personnel ng nasa power plant, kuha din. Hindi kasama rin, di ba? Nag-turnover ka, Lumipat na kami ngayon sa national power. Meralco kami, lumipat na kami. Pero karamihan ng napunta sa national power, yung nag-ooperate, yung nag-generate ng power, taga-power plant. Yung nag-generate, yung mga personnel na yung pagkain namin na sa operation. Nalipat na kami ng national power. After na lipat na kami sa national power, akala namin nga, napakaganda na. Di ba? Kasi tumaas na sweldo. Pero hindi naman tataas talaga ang sweldo ng national power kung hindi rin siya Meralco. Ginaya yung sweldo ng Meralco. So, ngayon kala namin tatagal kami. So, yung sabi nga daw nila na sige, mag-alin na kayo ba? Wala na, maubusan na kayo ng pera. Sabi, wala na kayong makukuha. Natakot ngayon yung iba. Kasi ako, na year 2000. Nag-earlier time na ako ng year 2000. Pero mo, magpipation pa lang ako pagdating ko pa ng 60 years old. Sa ngayon, 58 pa lang ako ngayon. Hindi kami nagis pa ulit, di ba? Pero mo, nung nag-retired ako ng Napocor, ang age ko 50. How many years ko hinintayan para mapunta ko ng 60? Doon pa lang ako magkakaroon ng pension. Kasi napakatagal, no? Pero buti na lang, misis ko, hindi sumabay mag-retire. Ngayon pala mag-retire na misis ko pagdating pa ng 60. Kasi kung magsasabay kami, wala na kami pinagyan. Kaya po ulit. So kaya po, sa inyo negosyo po ba yan? Hindi. Yan, wala kami negosyo dito. Wala kami negosyo. Yung mga anak niyo po? Tapos na yung iba, yung Yan po yung anak niyo? Yung anak ko, 4 eh. 2 lalaki, 2 babae. Ngayon, yung panganay ko, may sawa na. At saka yung bunso ko naman, ang panganay ko kasi babae. Ang bunso ko naman babae din. Pagitan sa gitna, yung lalaki. Ngayon, yung bunso ko naman, kailan lang nag-asawa. Meron siya isang anak na babae. Ngayon, yung panganay ko namang anak na babae, kapag nag-asawa siya, pulis yung asawa niya, investigador ng Station 9. Dito din po sila nakatira? Hindi. Sa De La Costa sila. 2 ang anak niya. So lahat ng anak niyo po, wala na kong natira doon? Hindi, meron pa rin yung isang lalaki. Yung isang lalaki ko naman ang Jeddah. Tapos siya ng SRM. Nakakita sa Jeddah. Yung anak kong panganay, saka yung bunso na babae din, yung mga trabaho, may asawa na. Bali ang upo ko 3, 2 lalaki, 1 babae. Maligit pa yun.
Ang pinakamatanda ka po, 5 years old. Ay, bata pa po. Bata pa. Baka mamaya dadatingin siya kasi graduate. Private ng friend. Tanong ko po, yung sa mga original po, kasi nabanggit mo kanina, isa kayo dun sa mga nauna dito sa area na to. Ilan po yung natitira na yung mga kasabayan niyo po? Sa ngayon, iba kasi nasa upload na, no? Iba kasi nasa upload na. Ngayon, si Baring Omer nandun dito. Okay lang po. Iba kasi namatay na eh. Oo, yung iba. Kukunti na lang. So, konti na lang kami, yung si Omer. Talagang original, ha? Opo. Mga ilan po yung lumipat na? Mga limipat, halos marami. Marami na rin namatay. Sa upload na yung iba, sa Australia, sa ngayon, nang ako lang dito, yung iba naman, bihira na pumunta rito. Yung mga bahay sila sa labas. Sa iba, mga probinsya. Kung nakikita-hita mo kayo, mga dating magkakapit-bahay dito, nakikita-hita mo pa. Oo, meron kaming pagka-araw ng piyesta rito. Pagka-araw ng piyesta, nagpupunta, nagkakabit din kami rito. Minagyan na kami rito natitira eh. Dalawa na lang kami. Ay, gano'n. Oo, na katalagang kababata mo. Dito kayo. Yung iba kasi, papunta-punta lang. Nasa probinsya sila, anong lugar sila, parang namin kung saan saan. Pero itong place talaga nito, dalawa na lang kami. Sino po yung isa? Yeah, si Omi, wala rito. Si Kagawad. Kagawad. Po, di ba? Yeah, hindi, kasi hindi naman namin kaano yan eh. Hindi namin kababata. Ibig sabihin, alam naman taga rito talaga rin sila. Pero hindi, kailan din yan eh. Dito na nakapag-asawa yan. Kailan po pala kayo nagsimulang maglingkod sa barangay? Ito lang. Ay, ba, itong... Itong year lang ito. Kasi dati na akong tumatakbo ng chairman. Ngayon, mas marami kasi dito kabataan. Siyempre, ang boboto nila yung para mga kabataan din. Ngayon, ang karamihan ng bumoto naman sa akin dito, yung hiliti mong taga rito na may mga bear ng edad. Pinipay na siguro nila sa edad. Kaya paano, doon ako, nahalal din. Na-elect din. Pero kung ayoko talaga eh. Kasi ito nga, maraming tayo dito. Sa ngayon, dito sa lugar na to, karamihan ng mga estudyante na po. Anong naging... Ano po ba nangyayari pa sa Mindoro? Oo, bukod po doon sa mga rally, yung pag sa karaniwang ano... Karaniwang dyan sa Mindiola. Ano mga, kumbaga, ano mga... Yan, meron dyan, may mga hold up ha. Yun yan. Agawan ng mga nanggagawa ng mga snatcher. Yan ang nangyayari dyan. Pero nahuhuli pa. Nahuhuli. Kasi kailan lang kasi tinayo yung dyan yung outpost ng ng pulis. Kailan lang yun eh. Kasi sakot ng station grade 12, di ba? Kasi kailan lang yung tinayo dyan. Pero ngayon, wala na tinayo dyan, medyo umikip na. Ngayon naman, yung nangyari dito sa may sa may lako sila siya, may paputok dyan. Na-MBT naman yun. Ay, yung kailan lang po. Kailan lang, di ba? Nasa meeting ako ni Sito. May effect ako. Yung sa mga pag nakikita-kita po kayo ulit, yung mga dating taga dito, nalulipat na, ano po yung karaniwan na napagkukwentuhan ninyo? Yung ganun po. Yung namin, yung Elisa, Mindiola. Yan, nakapagkwentuhan namin yan. Ano po yung madalas na... Ikaw kagawa daw, Jack. Ganito eh. Siguro, hindi ka naman masyado maalis dito. Nalalaman mo yung story ito sa amin. Sabi ko, patungan na naman, ganyan. May ticket na naman kami. Pero lang, kwento-kwentuhan. Yun lang laging pinagkukwento Tapos, nung malilit kami, laging pagka nagkita-kita eh. Kung ilang taon, kantsawan. Kung ilang taon. Siyempre, ginawa. Makikita ka na lang. Nabanggit niyo po yung dati malinis ng Mindoro. Di ba nung sa Mindoro, saan po pang galaan kumbaga? Ang mga tao. Doon sa Malacanang Park. Alam mo yung Malacanang Park? Yung merong eagle na malaki doon. Dito. Bukas yun. Parang plaza yun eh. Yung merong garden, merong tapos merong kalapati na malaki doon. Nung araw po, so hindi po. Nung araw po, so kaya tinanggal din po. So, hinayuan naman ngayon ng malaking eagle na estatwa.
So talagang noon no, dati, eh, nakakabahagi itong barangay na ito nung Malacanang talaga. Oo. O kumbaga, kabahagi ng barangay Yung Malacanang. Ganyan. Miski na ngayon, nagkakasundo-sundo naman eh. Kasi pinakatawag yung pinakapinuno ng barangay namin dito, chairman namin, pinapunta rin ko. Makakasama naman niya yun, yung surrounding na Malacanang na may barangay, nakita-kita. Kung tawagin nila mayroon silang organization dyan. Malbar. Malbar. Oo, tawag nila Malbar. Ano po? Meron silang presidente ron na chairman din ng ibang lugar. Ano po yung masasabihin ng Malbar? Hindi ko maano yung pero dyan, may Malbar dyan. Hindi ko lang, Baka hindi ko lang maano kung ano Malacanang yung sabihin Barangay. mo. Parang wala dapat malaman yung si chairman dapat nakalam. Sige po. Pero mayroon hong organisasyon talaga yung Meron ng Malacanang, yung palibot ng Malacanang, merong tagi-tigisang barangay yan eh. At yung katabi, Apo. hawak ng Malacanang. May sari-sari barangay yan. Yung mga barangay chairman daw, yung barangay, meron din silang organization. Tawag kayo na Malba. Sa mga song nabagit nyo, si Garcia, nakita nyo, si Marcos, sa mga kalaunang presidente nyo, may pupunta pa po. Ngayon, kailan lang? Ito si Gloria Macapagal-Arroyo. Pupunta sila. Nagpunta rin mismo nito. Dito po sa barangay. Nagbigay sa mga gamot, yung mga tayo sila ng mga dito. Nagbigay ng mga bigas sa mga mahihirap. Ano po yung kaiba nung yung sina Garcia, si Marcos, Ang sila tapos Garcia, ngayon po si Gloria, ano po Oo. yung... Ang kaibahan ng talaga ng araw, sila Garcia sila naglalakad lang. Miski na walang okasyon dito, nagpupunta sila, namamasyal. Miski na walang okasyon. Miski na hindi sabihin sa mga kuyari, pupunta sila. Walang advance party na sinasabi na ay pupunta kami sa kanyang barangay, ganito. Maganda kayo, gano'n. Kayo lang, hindi, walang gano'n. Araw. Nung pumunta Talagang si surprise Gloria. na pupuntahan kanila. Eh ngayon talaga may notice muna. Bakit maganda rin may notice para makapag-prepare ka ng ano dyan. Kaya lang, may istorbo rin. Istorbo rin ang gugulugin ng ano mo. Sabi, may istorbo rin yung mga tao. Okay lang. Kung bibisita lang, walang problema. Diba? Yun ang kaibahan. Kasi ngayon, pag-pupunta yung mesa. Natural na yun talagang may advance party. Para security yung ating Pangulo. Di po ba may mga apo na kayo? Tapos, kung magkukwento po kayo sa kanila or kung papipiliin nyo sila na parang, Lolo, gusto namin tumira dito din kung nasan ka. Oo. Iaano nyo po yun? Oo. Ang mas gusto ko pa, siyempre, dito na kami halos lumaki. Parang pero huwag naman masyadong tatagal. Sabihin, huwag mo na, kailangan, yung bumalik ka dito, gusto mo tumira dito, yung ano ka na. Yung may sinabi ka. Sabihin, tapos ka na ng pag-aaral mo, may trabaho ka na maganda. Yun. Pero kung dito ka lalaki, na mapapasama ka din sa mga ibang dito, magulo, parang hindi maganda eh. Mas maganda yung... Mas dito ka tumira, nasa sa'yo naman kung gusto mong umasenso di ba? Dapat maging mahipig ka din sa mga apo mo rin. Disiplinado. Di ba? Kasi maraming kadigit dito ng mga loko, di ba? Mga ibang lugar dyan. Makapasama ka din sa mga nagdodroga, lalo mas may pina. Di ba? Kailangan, pag pinatira mo rito ang mga apo mo, kailangan disiplinado. Kasi surrounding mo rito. Yung environment, talaba, lalo kaya po. Diba? Maraming mga dito. Saka mapipili mo rin magiging kaswela mo. Mag-aaral ka. Mabalik ko ako dun sa, natanong niya dati, may mga kumukuha ng tao. May mga pagkakataon dito bang may mga pupunta dito at nagbabahay-bahay, pinapaliwanag yung issue kung bakit sila magrarally o Wala. Wala. Basta makikita mo lang sila dyan. Wala yung meron pupunta ng bahay. Yung mga busy. Busy sila, wala.
Or yung mag-iimbita na Sumali kayo. sumali kayo, magbibigay kami ng Hindi. Wala po. Walang pupunta rito. Wala sasama. Alam nilang gulo. Minsan, may iba, lalo sa may agwado, kasama sila, pero hanggang dyan lang, tapos uuwi na. Hanggang lang, pakita tao lang. Pero hindi sila makikihalo. Marami naman taga rin sa surrounding namin dito, hindi sila nakikihalo eh. Alam nilang magulo eh. Saka alam mo yung bahay na pupuntahan. Kung mapasa, alam nagkagulo ng alam ng mga pulis, alam ng mga gwardiya rito, okay. kung saan ka nakatira. Halos dito kasi karamihan magkakakilala na. Kaya kung sasama ka, madali ka madadapot. Madali ka ma-trace kung saan ka nakatira. Sa nabagit nyo, nagsimula yung pasagsagan ng mga rally, mga 70s, So simula ho nun, sa tansya nyo lang ho, mga ilang rally, demonstrasyon ang nakita nyo? Yung magulo. Mula ho nun. Marami na. Marami. O kaya lang, hindi na kami, nung nagkagulo na ng malaki, doon lang kami sa taas ng mapa. Isang beses lang yun. After that, wala na. Ayan na namin, yun nga nakakalanghap ka. Kung maaari na, umalis ka na. Ayusin, ipadlock mo na yung bahay mo, umalis na lang kayo. Umalis parang hindi kayo mapahangos sa dito. Doon po sa nabanggit nyo, yung pagtusog, pag-abaan kayo ng barikada, ng barangay. May kinalaman mo ba yung barangay dito? Na parang kasi sa sinasabi nyo, medyo naaabala talaga, kailangan maglipat. Ang dyan, number one nag-maangal dyan, yung mga taga rito, minsan di rin sila pinapapasok ng gwardiya, lalo kung wala kang ID. So lahat Diba? po dito may ID. Oo, sa ngayon pa lang, bibigay kasi, kailan lang kasi nagkaroon ng eleksyon, ng barangay, diba? Yun. So, pag nagkakarali talagang hindi matatanggal na naapektuhan yung mga... Epektado rin yung mga, lalo yung mga border. Kasi mga sila rito, hindi sila masyadong kakilala ng gwardiya. Yun lang. Gano'n po karami yung mga border dito? Dito kami, pag-aaral ng eskwela, ngayon lang yung medyo konti na. Karamihan, very spring yan. Border to. Kasi kakaunti na lang eh. Hindi mo talaga matatanda na rin pa, kaunti na lang. Karamihan, meron silang pa boarding house eh. With special. Tapos may bahay sa ibang lugar. Ganun na sa kanila eh. Salamat po. Ubus na po. Maraming salamat po. Oo,